Kumusta? Shout out sa ating mga nanonood. Sana mabuti kayong, nasa mabuting kalagayan kayo. Sa ating mga nanonood dyan na hindi nyo gusto ang aking mga opinion ngayon, pwede kayong lumayas, pwede kayong umalis. Although, sabihin ko dito sa inyo na hindi ko kailangan ang views. No? Hindi ako nagbablog dito na kailangan ko ang views. Hindi ko kailangan ang mga ganyan. Ang importante sa akin dito ay magdadaldal ako dahil dito sa nakikita ko kanina na itong press briefing kanina. Kung magsapid-sapid man ang dila, nakuha ko'y pakialam mo. Kung nagpilipit ang dila ko na nagbablog ako dito, wala akong pakialam sa inyo. Kung ayaw nyo sa aking vlog, umalis na lang kayo. Intindihan tayo. Wala akong paki kung magpilit-pit ang aking dila pagbablog. Ang importante nakikita yung mukha ko na nag-react ako sa pangyayari sa atin. Intindihan tayo ulit. Kasi may nag-comment nga na pilipit daw nila ako, nagbablog ako na nagpilipit ang dila. Wala akong pakialam kung sino ka man nag-comment sa akin dyan, pilipit ang dila. Buti nga ako nagpapakita ng mukha ko, kahit ganito mukha ko. Yung iba nga dyan nagbablog pinalitan yung mga mukha nila. Nakikita yung ibang nga nagbablog dyan, pinalitan ng mga mukha ng AI ang dami dyan. Tapos ang masama pa si ibang nagbablog dyan, nanghihingi pa yan ng nanghihingi pa ng pangkape daw. Lalo pa nagla-live, nanghihingi ng pangkape. Ang kapal ng mga mukha, mga vlogger ha, iba? Ang kapal ng mukha. Nanghihingi ng pangkape. Tapos yung iba dyan, nanghihingi pa nga ng mga anong pang hinihingi nila yan dyan pagka sa inyong, napanood nyo yan? Ako nanghihingi ba ako ng ito pangkape o ano-ano dyan? Hindi nga ako magsabi na i-subscribe nyo ako. Kung i-subscribe nyo ako, salamat. Kung hindi, ay maraming salamat. Kung napanood nyo ako, maraming salamat. Yan yun. Yun ang ibig kong sabihin. Ito mukha ko, hindi ko nagpapalit ng mukha. Itong pagsasalita ko, wala akong pake kung nagpilipit ang dila ko. Kasi ganoon naman talaga minsan nagpipilipit dila ko kompleto naman yan. Kaya lang, hindi naman maiwasan yung pagpipilipit Ito yung ito yung nakikita ko lang video kanina. Reaksyonan ko lang ito. Ivan Mayrina, GMA News. Ma'am, this is a question on the national debt. Dalawang bahagi po yung tanong. As of end March 2025, nasa close to 17 trillion na pong utang ng bansa. Ito ay 62% ng debt to GDP ratio. Of the more than 4 trillion borrowed under the Marcos administration, can we account where it largely went? And is a 62% debt to GDP ratio still within what can be considered healthy? Ito po ay ginamit sa mga growth-enhancing investments tulad ng infrastructure, education, agriculture, health, at social services. Makikita po natin kung ano ang mga tinulong ng Pangulo at ng pamahalaan sa mga farmers natin, sa mga mangingisda po natin. Pati po itong pagpapataas din po ng mga ayuda at tulong sa ating mga kababayan. Makikita nyo po yan. At ito po ayon sa ating DOF, Department of Finance, ay sustainable. Nasa sustainable level po tayo. At dahil po ang 70% po ang international threshold for the debt to GDP ratio. So, nandun pa po tayo dahil sabi nyo nga po, nung nakaraang taon, nasa 60.2, kung di ako nagkakamali, 60.7%, pero ngayon mukhang tumaas ng konti. 62%. But still, nandun pa rin po tayo sa range. It's supposed to be below 70%. And can you tell us kung ano pong targets in the next 3 years of the administration? Kasi po, sa unang SONA ng Pangulo, if I may point it out, ay target po na ibaba sa 60% or below ang debt to GDP ratio. Sa ganyang katanungan, tatanungin po muli natin ang DOF at yung ating economic team patungkol po dyan para mas detalyado ang aking maiulat sa inyo. Thank you. Grabe ang laki na ng ang laki ng utang ng Pilipinas. Sa trilyon ng inabot. Ilang trilyon na. Trilyon na nga. Ilan ang trilyon ang inabot sa utang. Halos yung utang ni Bongbong Marcos, halos umabot na ng 4 trilyon. Tapos nung nakaraang buwan yon na sinabi ni Claire Castro na malaki daw umutang si Pangulong Duterte kaysa kay Bongbong Marcos. Ikinumpir niya yung utang ni Bongbong Marcos at saka kay dating Pangulong Duterte na kay Bongbong nasa mahigit 3 trilyon na ang kanyang utang. Pero kay dating Pangulong Duterte, nung bumaba siya sa pwesto, ay umabot ng 6 trilyon. 6 na taon yun. So, ikwintahin natin, ang kanyang utang kada taon ay 1 trilyon. Si Bongbong Marcos, hindi pa nakababa sa pwesto, hindi pa tapos ang kanyang termino. So,
ganito kawalang hiya. Tapos ang ano daw, ang kanyang ginagamitan sa pangutang diyan sa ano sa utang na yan ay sa infrastructure. Saan kaya ang mga project nito sinasabi niya? Tapos sa education, ay ang education, tinanggalan nga niya ng budget. Tinanggalan, yun pa yung pinakamalaking budget nga. Tapos malaking budget para mabawasan, tinanggalan niya. Naalala niyo yun? Tapos itong sa health daw, ay ang daming naghihirap dyan sa nagpapahospital ngayon. Nakikita nyo ba? Tapos kumukulo ang dugo ko sa napanood dito ni Claire Castro kanina. Tapos ito pa, na napunta sa mga ayuda. Ang putragis na ng putang inang ayuda na yan. Mga Pilipino, ano na ba talaga ngayon? Mga ano na kayo? Mga lumpo na kayo? Wala na kayong gana magtrabaho? Puro na lang ayuda? Kaya lumaki ang utang. Tapos ang pag-uutang niyan, sinong magbabayad yan? Buti pa nga kayo. Magbabayad kayo sa utang na yan. Ang kapal ng mga mukha na itong inayudahan ha. May mga trabaho iba dyan pero tumatanggap ng ayuda. Yung kapal ng mga pagmumukha ng mga Pilipino na tumatanggap ng ayuda, ay naku, sana malumpo na lang kayo tuluyan. Kasi wala kayong kwenta na pagka-Pilipino. Tapos sinabayan pa dito sa presidente natin ng utang, tapos nagyabang pa na ano, may mga sa infrastructure. Wala nga ang mga tulay na ginagawa. Anong gagawin niya doon sa pangungutang na yan doon sa San Juanico para i-rehabilitate lang? Tapos ngayon, ang utang ng Pilipinas hanggang pagbaba ni Bongbong Marcos, magkano? Magkano ang uutangin pa ni Bongbong Marcos? Yung hindi gusto nito, umalis na lang kayo ha. Paalala lang. Tapos yung nangyayari ngayon sa Pilipinas, lahat dito nangyayari ngayon. Itong missing sa Bungiro, itong prime water, maliit man na issue na hinaharap ngayon sa Pilipinas, dikit kay Pangulong Duterte. Itong utang pa kay Pangulong Duterte pa rin ang kasalanan nito. Itong prime water, nakita na nga. Nasabi ko na nga to na porkit na to si Villar nung panahon ni dating Pangulong Duterte na nagiging DPWH Secretary. Ayan na. Ang kanyang lumabas na ngayon ang kanyang issue. Dumami ka ng kanyang partner doon sa prime water at ang problema nga daw ngayon sa prime water ay hindi maganda ang serbisyo. Ilabas ko na ulit yung video na yan para mapanood ninyo. At lahat ng nangyayari ngayon, dikit kay Duterte na. Napatid natin ang malawakang problema na naidulot ng kakulangan ng prime water. Mas dumami ang mga joint venture agreements ng prime water taong 2019, panahon na nakaraang administrasyon at nung mai-attach ito sa DPWH na noon ay pinamumunuan ni Secretary Mark Villar. Ngunit paglilinaw ng senador, wala itong direkta o indirektang pagmamayari o controlling interest sa prime water. Dagdag pa niya, nakatuon lamang ang kanyang trabaho noon sa pagtupad ng mga pambansang proyekto sa infrastruktura para sa kapakanan ng mga mamamayan. Buo rin ang kumpiyansa ng mambabatas na ang kanyang naging serbisyo at mga natapos na proyekto ang magpapatunay ng kanyang integridad at paninindigan sa tungkulin. Tapos itong missing sa Bungiro. Kay Duterte pa rin mapupunta itong usapan nito. Bandang huli, Duterte pa rin ito. Wala nang iba nitong kasalanan nito sa Espanyol pa. Culpable mga Duterte na. Lahat. Walang kasalanan si Bongbong Marcos. Ang linis ni Marcos. Ang linis ng mga pagsalita ni Bongbong Marcos ni si Claire Castro. Yung tinanggal ba na reporter din na si Eden Santos na tinanggal na ba o tanggalin pa lang? Yung sa Net25. Na lahat naman yun, yanig pati mga media nun, pati mga vlogger na mga nanghihingi ng mga bayad dyan Ay pangkapi pa hinihingi pa sa sa mga vlogger, pang bira na namumulubi na ba talaga mga vlogger dyan? Yung sabihin ko sa inyo, ang nagbablog ka, kung magkunti yung views ka naman, mayroon ka naman kahit papaano. Kahit papaano meron ka Meron ka dyan. Sapat na yun, pinapanood yung vlog mo. Hindi ka manghihingi ng mga kapal ng mga mukha ng mga vlogger iba dyan. Nagla-live tapos manghihingi ng May iba nga dyan, naglalagay pa ng tip daw. Anak ng puta, kapal ng mga mukha. Di ko na pangalanan yung mga vlogger na yan. Kung sino yan. Napanood nyo yan kung sino yan nanghihingi. Kayong nanonood ng mga video,
wag kayo magbigay ng mga ganyan kasi namimihasa ang mga taong ganyang klaseng tao. Sila na, may nag-utos ba? Ako pa, nag-utos ako dito. May nag-utos ba sa akin mag-vlog ka para may magbigay sa'yo? O kaya manghingi ka dyan. Nakakahiya yan. Utang na loob naman ng mga taong ganyang klaseng tao na namamalimos sa pagbablog. Nakakahiya. Pinupuhunan lang nila yung pagbablog dyan tapos manghingi ng, oh sige, pwede na kayo magbigay ng pangkapi dyan. Nakita nyo yan. Huwag kayong magpauto sa mga ganyang klaseng nagbablog. Sapat na yun, nanood kayo sa kanyang vlog. Nakatulong ka na sa kanya, tapos nanood ka na, nabibigay ka pa. Diba guys, sa inyong pera naman yun, wala naman kong pakialam yan, pero ang issue dyan, linawin ko ulit ha, yung mga baluktot na naman ng utak dyan, linawin ko lang. Ang issue ko na dito ay mga vlogger na nanghihingi. Marami dyan nakikita ko. So, uutangin nyo pa. Mga vlogger kayo, mga animal talaga. Oh. Utang na yung pinag-usapan natin, kaya na ano to, na nadikit ko tong issue sa mga vlogger na nangihingi. Tapos ito yung mga sa inuutang ni Bongbong Marcos daw, sabi ni Claire, ay infrastructure saan? Walang nagawa pa mga eskwelahan. Problema nga yung eskwelahan nun. Nag-ikot siya, di ba? Wala nga ginawa niya dyan sa mga eskwelahan na mga backlog ng ilang mga classroom dyan. Tapos wala nga isang poste sa mga tulay dyan o mga anong infrastructure ang gusto niya. Wala nga ng isang isang dipa man lang na aspalto dyan, o simintong kalsada dyan na pinapagawa ni Bongbong Marcos. Tapos itong sa health, ang dami pa rin problema sa hospital. Gayong tag-ulan, uso na naman ang dengue. Sigurado mga tao dyan, sa outpatient, sigurado na sa lang, pasilyo lang. Tapos ipagyabang pa niya na pinasa dyan sa mga sa mga project na yan. Tapos doon ako natatawa sa binigay daw sa sa mga ayuda. Pati po itong pagpapataas din po ng mga ayuda. Ayun, ayuda daw. Ang kapal ng mga mukha ng mga Pilipino ngayon. Ang kapal ng mukha na wala na talaga kayong mapagsidlan sa kakapalan ng mukha. Magtrabaho kayo, magbanat kayo ng mga buto nyo. Hindi kayo mga disabled. May mga disabled nga dyan. Nagtatrabaho, nagtitinda, kung anong mga dyan. Yung iba nga dyan, walang kamay. Paalang nagpipinting. Binibinta yung mga niya, obra niya. Pero yung mga iba, kumpleto dyan Sa nagtuluyan na lang kayo bangungutin dyan. Mga animal kayo, nanghingi lang kayo ng ayuda dyan.